Marami ang gustong mag-serve like Lecom, Collector, Catechist, subalit may qualification daw kasi may requirements, parang may discrimination. Ano po ba talaga, Father? Meron talagang qualifications and requirements kasi ang pag-serve sa misa ay sagrado at banal na bagay. Kailangan ang mga lingkod ng simbahan ay modelo sa pagsasabuhay ng turo at aral ng simbahan. Sila ay saksi na kayang gawin ang mga turo at aral ng simbahan. So, ano ang mga kailangan, pangkalahatang requirements upang makapag-serve sa simbahan? Ayon sa canon law, una, bininyagang katoliko. Pangalawa, namumuhay ayon sa turo ng simbahan. Pangatlo, ay maayos na moral na pamumuhay at hindi namumuhay ng lantad sa lungat sa turo ng simbahan. Pang-apat, may tamang intensyon, which is maglingkod sa Diyos at sa kanyang simbahan. Panglima, handang sumunod sa mga otoridad ng simbahan, obispo, pari, sapagkat ang paglingkod ay pribilehyo lamang. Panghuli, may sapat na formation at training, spiritual, doctrinal, at pastoral. Ano naman ang mga requirement upang maging lektor? Ang lektor ay nagpo-proclaim ng Word of God. Ang kanyang gawain ay sagrado at banal. Kaya dapat ang Word of God na kanyang pinoproclaim ay nakikita rin sa kanyang buhay. So ano ang mga requirements upang maging lektor ayon sa batas ng simbahan, ayon sa canon law? Una, bininyagang katoliko. Pangalawa, may mabuting asal at pananalita. Pangatlo, may kakayahang magsalita ng malinaw. Pangapat, may sapat na kaalaman sa Biblia at liturhiya. Panglima, may basbas o pahintulot ng kora paroko. Paalala, hindi maaaring maging lektor ang mga hayagan o lantad na namumuhay ng hindi ayon sa turo ng simbahan, katulad ng irregular marriages. Ano ang mga requirements upang maging kolektor ayon sa iyong tanong? Una, katoliko syempre at mapagkakatiwalaan. Pangalawa, may integridad at katapatan. Pangatlo, may kakayahang makitungo ng magalang sa mga tao. Pangapat, pinahihintulutan siya ng kora paroko. Ano naman ang mga requirements sa pagiging katekista bilang tugon sa iyong katanungan? Una, bininyagang katoliko at matatag sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, namumuhay ayon sa turo ng simbahan. Pangatlo, may sapat na kaalaman sa turo ng simbahan, Bible at iba pang mga matters of faith. Sunod, meron siyang training at formation, modelo sa kristyanong pamumuhay. Sapagkat siya ay magtuturo, dapat lamang na siya ay modelo sa kristyanong pamumuhay. Ang katekista ay hindi lamang guro o teachers of faith. Siya ay saksi sa pamumuhay, modelo sa pamumuhay bilang kristyano. Ang paglingkod ay hindi karapatan, kundi isa lamang pribilehiyo.